Ayan, sa hapong ito, alam ko, I'm so excited na magpahayag ng mabuting balita. At tunay nga ang Diyos ay hindi po nagbabago. Sabi po yan ng salita ng Panginoon sa Hebrews 13 verse 8, na si Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaya huwag ka nang mag-alala kapatid, abot ka ni Lord. Dahil ang Diyos hindi nagbabago noon, ngayon at kahapon at magpakailanman. At laging yes and amen ang ating Panginoong Jesus. Sabi pa yan sa kanyang salita, sapagkat kay Kristo, sabi sa 2 Corinthians 1:20, ang lahat ng kanyang pangako ay palaging oo. At dahil sa kanya, nakakasagot tayo ng amen. Type mo nga dyan sa comment box, kaabanger, amen. Dahil lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. At sabi pa sa salita ng Panginoon sa Acts 17 na ang Diyos ang gumawa ng sanlibutan, lahat ng mga bagay na naririto, siya ang Panginoon ng langit at ng lupa. Amen. At hindi siya tumitira sa templong ginawa ng tao, ni hindi rin man siya pinaglilingkuran ng kamay ng tao, na para bang meron siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at hininga at lahat ng bagay na ito. Kaya para sa iyo ito kapatid, para sa iyo at para sa akin ang mensahe ng Panginoon, when God comes in, He can do everything. Amen. Kaya kung pumasok siya ngayon sa iyong buhay, kaabangers na nanonood ngayong hapon, handa ka na ba? Handa na ba tayo? Sabi ng salita ng Panginoon sa Mateo 25 verse 1 to the following, meron pong talinhaga tungkol sa 10 dalaga o 10 berhin. Amen? Sabi sa verse 1 na ang kaharian ng langit ay maihahambing sa 10 berhen na kumuha ng kanilang mga ilawan. Sila ay mayroong lampara na dala at lumabas upang salubungin. Sino ang sasalubungin? Sabi dito, sasalubungin nila ang lalaking ikakasal. So mayroong kasalang magaganap. Ang 5 sa kanila ay hangal. At ang 5 ay matatalino. Yan. Saan kaya dito tayo? Sa hangal o sa matalino? Malalaman natin. Pareha silang mga birhen, meron silang hawak-hawak na lampara. Sabi sa verse 3, sapagkat nang kunin na ng mga hangal ang kanilang mga ilawan o yung lampara nila, hindi sila nagdala ng langis. Ngunit ang matatalino ay nagdala ng langis sa mga lalagyan na kasama ng kanilang ilawan. Verse 5, ito na ang exciting. Samantala, naantala pa ang lalaki ikakasal, kaya inantok silang lahat at nakatulog. So ibig sabihin may paghihintay bago dumating ang lalaking ikakasal. Ngayon sa verse 6, subalit ng hating gabi na ay mayroong sumigaw. At ang sabi nito ay, narito na ang lalaking ikakasal at lumabas na kayo upang salubungin siya. Hating gabi. Yan. Di ba, di natin alam exact time na darating ang Panginoon. O minsan ang kaaway, di rin natin alam. O minsan ang ating mga nanay, pag galing ng malayo. Di ba, pag galing ng malayo ang ating mga magulang, masaya tayo, may ginagawa tayo sa bahay. Pero may bilin siya, maglinis kayo. Nga lamang, di mo alam kung kailan sila darating. Ganon din dito sa talinhaga. Hindi nila alam kung kailan darating ang lalaking ikakasal. Kaya ito'y dumating ng hating gabi na. Itong ating pag-aaralan ngayong hapon, when God comes in, pagpapasok na ang Diyos, meron po tayong matututunan dito. Ano po ba ang ating kalalagayan? Tayo po ba ay handa? Tayo po ba ay naghahanda? Tayo po ba ay inihanda? Itong langis na dala-dala ng 10 berhen, ang 5 ay hindi nagdala, ang 5 ay nagdala. Sabi dito sa salita ng Panginoon, sabi dito sa verse 11, pagkatapos ay dumating naman ng ibang berhen.
Pagkatapos, sabi dito sa nasaan na ba yan? Ayan. Sa verse 9, ngunit sumagot ay sabi sa verse, ito na lang. Hanapan ako dito. Ayan. Sabi sa verse 6, subalit ng hating gabi ay may sumigaw at narito na ang lalaking ikakasal, lumabas kayo upang salubungin siya. So excited na sila para salubungin. Bumangon lahat ang mga birhen at inayos ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga hangal, sa matatalino, bigyan nyo kami ng inyong langis. Bakit? Pagkat namamatay na ang aming ilawan. Ngunit sumagot ang matatalino na nagsasabi, maaring hindi na sapat para sa amin at para sa inyo. Kaya't pumunta kayo sa mga nagtitinda at bumili kayo ng para sa inyo. At habang pumupunta sila upang bumili, dumating ang lalaking ikakasal. Ang mga nakapaghanda ay pumasok kasama sa piging ng kasalan at isinara na ang pintuan. Itong ekstrang langis, alam niyo po ba, sa Bible, ito po yung ating relasyon sa Panginoon. Ito po yung pananampalataya natin sa Diyos na kaya binibilin ito tinuturo sa atin ng talinhagang ito na tayo'y maging handa. Number one, tayo'y maging handa, huwag tayong maging pabaya sa buhay na binigay sa atin ng Diyos. Bakit? Tayo ang ilaw, sabi sa Matthew 5:13-20, na tayo ang ilaw at asin ng sanlibutan. Kaya kung tayo ay binigyan ng buhay, binigyan tayo ng ilawan, binigyan tayo ng ganitong kagandang regalo, maging kagaya tayo ng mga matatalinong birhen na sila ay nagbantay, na sila ay nagdala ng extra langis para kung sakaling magkaroon ng pag-iintay, mamatay man ang ilaw, mayroon pa rin sila daladalang ekstrang langis. Ganon din sa ating buhay. Meron man tayong buhay na binigay ng Diyos, hindi sapat na meron lang tayong buhay. Dapat meron din tayong pananampalataya sa nagbigay sa atin ng buhay. Kaya minsan tayo nanghihina, minsan tayo nanlulupaypay, minsan tayo namumroblema, hindi natin alam ang gagawin. Wala tayong ekstrang langis. Namamatay ang ilaw natin. Kaya pinapaalala ng salita ng Diyos sa hapong ito na maging matalino tayo, na maging mapagbantay tayo sa ating lahat, sa ating mga ginagawa araw-araw. Kasi minsan tayo lang minsan yung talagang yung nagiging ilaw sa ating katabi. Amen ba? Kapag nagpabaya ka, impact lahat na yan. Kaya wag nating gawing laro ang buhay. Type mo sa comment box, ang buhay ay hindi laro. Tama po ba mga kaabangers? So ang daily life sharing, hindi po tayo naglalaro dito, kundi nagbubuo po tayo ng buhay sa pamamagitan ng mensahe ng Diyos, sa pamamagitan ng Bible na inihahayag dito. Kaya nakikita natin kapag tayo ay nakikinig ng patotoo, ito ay galing sa salita ng Diyos na nagmanifest in the flesh. Kaya ano ang nangyari? Sa verse 9, ngunit nang sumagot ang matatalino, sabi dito, di ba? Sabi ng mga hangal, bigyan nyo kami ng langis sapagkat namamatay na ang aming ilawan. Ngunit sumagot ang matatalino na nagsasabi, maaaring hindi na sapat para sa amin at para sa inyo, kaya't pumunta kayo sa mga nagtitinda at bumili kayo ng para sa inyo. Alam nyo po ba, we are blessed kami ni Pastor Donna na talagang nakasama kami sa Building Bridges Leadership Training Baguio City. Kasi hindi lamang kami, pati yung mga aspiring youth leaders namin na 3 ay nakasama din po. At talagang nag-aral na upo upang pag-uwi namin dito sa Lipa City may extra kaming langis. Na hindi lang kami ang may extra, kundi pati ang mga kasama namin. At ngayon dahil dito may bit na extra langis, extra fuel, itong pananampalataya na bitbit namin din, we are anointed to build. At praise God, natuto talaga silang magkusa, magbasa ng Bible, mag-share ng kabutihan ni Lord sa kanilang buhay, at talagang maluwalhati ang Diyos.
lalong sumigla po ang mga gawain sa aming Bible study kasi hindi na lamang kami ni Pastor Donna ang nagsasalita, kundi pati ang mga kabataan, sila man din ay nagpapatotoo na buhay ang Diyos natin, na may ginagawa ang Diyos natin, na we are here anointed to build. When God comes in, He will do everything. Kasi kakapusin tayo, mga kaabangers, kapag lagi lang sa atin nakasandal ang ating mga kasama, mga kasamang naglilingkod sa Panginoon. Kasi mayroon tayong sarili nating space para sa Panginoon at napakahalaga na tayo ay magbantay na yung mga kasama ba natin ay nai-inlove din sa salita ng Panginoon. Na nai-inlove din ba silang mag-refuel? Na nai-inlove din ba silang kumuha ng bagong kalakasan sa Diyos? Para hindi tayo kapusin, sila man din dapat ay natututo. Matuto silang ma-inlove sa salita ng Diyos, gaya kung paano tayo nai-inlove sa Panginoon, yung ating first love, laging naghahanda. Kasi in season or in out of season, ang Diyos ay gagalaw at gagalaw yan. Diba? Kahit nandyan ang groom, para parating na, o kahit wala pa ang groom, magmamadaling araw na, dapat meron ka dala-dala laging langis. Meron ka dapat dala-dala laging extra fuel. Para pag dumating na ang labanan, para pag pumasok na ang Panginoon, handa ka na, kasama mo siya sa pakikipaglaban. Yan ang mabuting balita na ang daily life sharing na nagbabago talaga ng buhay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Panginoong Hesus. Na kagaya ng mga langgam, tignan niyo po sa Kawikaan 30:25, ang mga langgam sila ay mahina. Tayo din ay mahina. So balit, nag-iipon ng pagkain kung tag-araw. Tayo kaya? Nag-iipon kaya tayo? Sabi pa dito sa Kawikaan 6 verse 6 to 11, tingnan mo ang mga langgam, ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya ay masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinuno sa kanila'y naguutos. Walang tagapamahala o tagabasid na sinusunod. Ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw. Kailangay iniipon kung panahon ng anihan. Hanggang kailan taong tamad mananatili sa higaan? Kailan ka kaya babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghahalukip-kip. Samantalang namamahinga ka, ang kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Ito pong ginawa ng matatalinong birhen, 5 matatalinong birhen. Kagaya po sila ng mga langga na alam nila na hindi nila alam kung kailan darating ang lalaking ikakasal. Parang ang hirap din kasi, no? Na alam nila na hindi nila alam kung kailan darating ang pagpasok ng lalaking ikakasal. Hindi natin alam ang panahon natin. Ang buhay natin ay kagaya lamang ng isang hamog, kagaya lamang ng isang usok. Minsan nandito, minsan malakas, minsan hihiga at pipikit at bubukas ang kabilang mata sa kabila. At ano ang nangyari, sabi sa verse 10? At habang pumupunta sila upang bumili, dumating ang lalaking ikakasal. Ang mga nakapaghanda ay pumasok na kasama niya sa piging ng kasalan at isinara na ang pinto. When God comes in, tayo kaya ay handa pag tayo ay kumatok doon sa kanyang pintuan? Tayo kaya ay handa? Masasabi mo kaya ako, I am ready. Napangaral ko na sa mga kapatid ko ang mabuting balita. Napatanggap ko na ang mga kapatid ko, mga kaibigan ko, mga ka-office mate ko, mga kapitbahay ko sa Panginoong Jesus. And then I am ready. O yung sarili mo palang kaya, hirap ka nang patanggapin. Papaano pa kaya ang Great Commission to disciple every nation, to baptize him in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit? Kung yung sarili mo palang kaya ay hindi nahanda, papaano ka pa kaya kakatok at sasabihin sa iyo ng Panginoon, well done, my good and faithful servant.
Kailangan natin to kung ang mga langgam nga, mga kapatid, mga kaabangers, ay naghahanda. Ikaw pa kaya na anak ng Diyos na sinasabi sa Jeremiah 1:5 na bago ka pa nilalang ng Panginoon, kilala na kita. Ikaw pa kaya na kilala ng Diyos na hinulma sa wangis at larawan ng Diyos ang magiging tatamad-tamad. Kung ang mga langgam nga naghahanda sa tag-araw, lalong higit tayo na may paparating. Di ba? Ang ating mundo'y papasama ng papasama. Mas lalo tayong maging handa. Kasi in season or in out of season, may gagawin ang Diyos. At napakahalaga nung lalagyan mo punong-puno ng langis. Ano ang nangyari sa verse 11? Pagkatapos ay dumating ang ibang berhin na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami. Alam po natin, ang Panginoon, hindi po yan nagbabago. Amen po ba? Siya ay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Laging yes and amen ang pangako ng Diyos. Tinatawag nila, sabi dito, Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami. Kilala nila ang Diyos. Tinatawag nila ang Diyos. Panginoon, Panginoon. Sabi dito, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng sanlibutan sa Acts 17. Kanina, binasa natin, di ba? Siya ay nagbibigay ng lahat ng buhay at ng hininga, lahat ng bagay. Wala siyang ibabiolate na salita niya. Wala siyang ibabiolate na pangako na hindi na sinabi para sa iyo. Kung ikaw ay naganda. Kung ikaw ay naganda. Kung tayo, di ba, may paparating na bisita sa ating birthday, naghahanda tayo. Naghahanda tayo ng leche plan, naghahanda tayo ng lechon, ng kanin, pinaghahanda natin lahat. Kasi alam natin may darating. Alam natin may papasok. Itong Panginoon, di ba, may papasok. Itong lalaking ikakasal na ito, higit pa to sa anuman meron tayo. Ito ay kagaya ng pagdating ng Panginoong Jesus. Siya ang gumawa ng langit, siya ang gumawa ng lahat. Siya yung noon, ngayon, at magpakailanman. Siya lahat. Paano mo pinaghahandaan ang bagay na pinakamahalaga? Kung kaya nating paghandaan ang mga minor things na paghahanda sa sanlibutan, what more yung spiritual things na kailangan nating paghandaan upang pagbalik ng ating Panginoong Jesus, meron tayong masasabing, Lord, I am ready na ibahagi ko ang iyong mabuting balita. Ang spirito ko ay galak na galak. Ang spirito ko ay punong-puno. Kaya nga sabi sa verse 12, ano ang sagot ng lalaking ikakasal? Ngunit sumagot siya at hinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya verse 13, maging handa kayo sapagkat hindi nyo nalalaman ang oras o ang araw man. Ang kahandaan, hindi po yan ginagawa kapag may time ka. Ang buhay natin ay isa lang. Ang buhay nating paglilingkod sa Panginoon ay isa lang. At sasabihin mo, Lord, maglilingkod ako pag may time ako. Lord, maglilingkod ako pagka gumaling na ako, pag wala na akong utang, pag lahat ay okay na sa buhay ko. Pag tapos na ako sa mundo, tsaka ako maglilingkod. Alam mo, ang mga ganyang litanya ay kagaya ng mga birhing hangal. Na kung kailan ang season na ng pagbukas ng pinto, tsaka ka lang bibili ng langis. Tsaka ka lang maghahanda. Yun na ang time. Hindi mo alam ang oras. Hindi mo alam paglabas mo ng bahay, yun na pala. Hindi mo alam pagpikit mo, pagbukas mo, iba na pala. Maraming ganyan. Kaya, huwag po nating sabihin, pag may time lang ako, tsaka ako maghahanda. This is your time to believe. Kasi gusto ng Panginoon unang pumasok dyan. Gusto ng Panginoon unang maranasan mo siya. Huwag mo munang isipin ang iyong mga problema pag mawala na lahat. Kahit ang mga mananampalataya hindi po nauubusan ng problema. I tell you, ako po ay punong-puno ng problema.
Hindi lang halata sapagkat meron tayong Diyos na buhay na nag-aangat sa tindi ng problemang ating pinagdadaan. Kaya wag po nating sabihin kung may time lang ako, kung ready na ako, kailan ka pa magiging ready? Kaya tayo ay magbantay mabuti, magsuri sa ating ginagawa araw-araw. Kasi anuman gawin nating kagandahan, anumang mga ma-accumulate natin sa mundong ito, sa mundong ibabaw na ito, lahat man ay mapa sa iyo, lahat man ay mabigay mo sa lahat, sa kapatid mo, sa lahat. Kung wala ka naman, wala ka namang langis, wala ka namang pananampalataya sa Diyos, ang buhay mo ay ligaw pa rin. Masama bang tumulong sa kapwa? Sabi ng Bible, mabuti. Masama bang masama bang magbigay sa charity? Sabi ng salita ng Panginoon, 'di ba? Iwan mo ang lahat. Pagbili mo, sabi doon sa batang mayaman, ipagbili mo, masama ba? Hindi. Mapasayuman ang lahat ng karangyaan, mapasayuman ang lahat ng kabutihan kung wala kang pananampalataya. Kung wala kang langis upang mag-ilaw. Kasi ang pananampalataya ang nagpo-fuel sa iyo para mag-ilaw ka, magningning ka, sapagkat ang ilaw ay ang Diyos. At pagbabalik ka sa Kanya, hihingi ka ng langis, hihingi ka ulit ng fuel para magningas ka. Ikaw, ano man ang iyong problema, ano man ang iyong pinagdadaanan, hindi iyan ang magiging dahilan para ikaw ay tumigil maglingkod sa Kanya. Bagkus lalo iyan ay magiging tungtungan mo. Para every time na lumalapit ka sa Diyos, nagre-refuel ka, humingi ka ng langis, nananampalataya ka, naglilingkod ka, hindi ka uma-absent sa church, hindi ka uma-absent sa life group, naglilingkod ka, pinupuno mo ang isip mo, ang pagkatao mo ng salita ng Diyos, pinupuno mo ang buhay mo ng presensya ng Diyos, nandun ka sa mga taong nagpapalakas sa iyo na mayroong Panginoon, ina-usher ka upang ma-reach mo ang destiny mo, makikita mo pagbukas ng pinto, makikita mo ang Diyos nakangiti sa iyo. Naging madamot ba ang Diyos? Hindi po. Bakit gano'n ang nangyari sa mga kapatid? Hindi kita kilala. Paano nangyari hindi ka naging kilala ng Diyos? Ang mga sumusuway sa kanyang salita, nakikiapid, nangangalunya, lahat na, lahat na, lahat ng bagay na yan ay walang entry sa kaharian ng Panginoon. Buong buhay niya binigay niya. Ikaw, pananampalataya mo lang, pananalig mo lang sa Kanya ang kailangan mo. Magsisi ka lang, manalig ka lang. Ano pa ba ang gusto mo? Binigay na niya ang kanyang sariling bugtong na anak na si Jesus. Kaya, alam niyo po, hindi po natin masisisi ang Diyos kasi hindi po nagbabago ang standard ng Panginoon. Maaring nagbabago ang standard mo sa pananampalataya mo, okay lang to, gawin ko to ngayon. Kasi mamaya magsisisi siya na naman ako. Hindi po ganun ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew 7 verse 21 to 23, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Itong mga limang hangal na birhen na ito, bagaman alam nilang may Diyos na naghihintay doon paparating ang lalaking ikakasal, hindi sila naghanda. Nasaan kaya sila? Bakit hindi sila naghanda? Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Hindi po ba kami nagpalayas ng demonyo at gumagawa ng himala sa pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasama. Itong buhay natin, nagsusugsug tayo ng kilay sa pag-aaral, nagsusugsug tayo ng ating buhay, sa ating trabaho, lahat. Nagiging magaling tayo sa lahat ng ating nais sa buhay. Pero kung wala naman tayong pananampalataya sa Diyos, kung hindi naman yung kalooban ng Diyos ang ating ginagawa sa araw-araw ng ating buhay, lahat ng yan
Lahat ng yan, sasabihin ng Panginoon, hindi yan ang pinapagawa ko sa iyo. Ang una mong gawin, manampalataya ka sa akin, manalig ka sa akin. Ako ang may likha ng langit at ang ng lupa. Hindi kailangan ng Panginoon ang kamay mo para paglingkuran siya. Ang totoo nga, siya pa ang unang naglingkod para ikaw ay makapaglingkod sa iba. Kaya hangal po ang naghahanda sa matinding kayamanan sa mundo, sa matinding kapangyarihan na merong alok ang mundo. Sapagkat ang ilaw ng kayamanan, ang ilaw ng mundo, ang ilaw ng kapangyarihan ng mundo ay namamatay. Pero ang buhay na naglilingkod sa Diyos, araw-araw nag-iilaw yan. Araw-araw, habang tumatagal ang iyong edad, araw-araw kang lumalago. Araw-araw kang nagliliwanag sapagkat hindi mo binibitawan ang iyong pananampalataya, ang langis na meron sa iyo na ang Diyos, ang Panginoong Jesus, ang buhay ko. And then I enjoy life. Diba? Maganda na may kayamanan ka, may kapangyarihan ka na, at may Kristo ka pa, then that's the real blessed life. Paano kung mamatay ka? Meron ka lang kayamanan, meron ka lang kapangyarihan, iiwan mo lahat yan sa mundo. Ang dadalhin mo lang ang pananampalataya na meron ka kay Kristo. Kaya sabi ng Panginoon, matatalino ang naghahanda sa kanyang kamatayan. Dahil alam niya na mawawala ang kanyang ilaw pag hindi siya nagbaon ng langis. Itong langis na ito ang ginagawa nating pananalig sa Panginoon. Ito ang nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Sabi ng salita ng Panginoon kanina, di ba binanggit natin, Panginoon, Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang makakapasok lang sa kaharian ng langit ay ang gumagawa ng kalooban. At ang napiplis na kalooban, ang Diyos, ay sabi sa Hebrews 11 verse 6 na without faith, it is impossible to please God. Ito yung ating pananampalataya. When God comes in, have faith. Ito ang gustong unang ma-restore sa atin ng Panginoon this 2024 na ang pananampalataya natin ay hindi aandap-andap. Kagaya ng babae, ang Panginoon, ang babae hindi ba balo na talaga namang wala na. Ito lang ang lalagyan niya ng langis. Sabi ng Panginoon, bubuhusan ko yan. Kumuha ka pa ng langis. Kumuha ka pa ng langis. Hanggang mapuno, ang Diyos ay hindi nauubos magbigay ng pag-asa sa iyo. Manalig ka lang. Ito ang gustong maunang ma-restore ng ating Panginoon na tayo magkaroon ng confidence sa 2024 na hindi tayo lulugo-lugo sa ating parating na problema, sa parating na pagsubok, anumang dumating na yan dahil meron kang pananampalataya. Sabi, without faith, it is impossible to please God. Ito ang magkakaroon ng kaluguran sa Panginoon. Dahil pag napatuwa mo ang Panginoon, sabi ng Panginoon, the joy of the Lord is my strength. Magkakaroon ka ng panibagong kalakasan. Kaya yung ating binasa kanina sa 1 Corinthians 10:13 na wala pang pagsubok na dumating sa inyo, na hindi pa napagdaanan ng ibang tao, na tapat ang Diyos, na hindi kanya susubukin na higit pa sa iyong makakaya. At pag dumating man yun ang problema, bibigyan kanya ng kalakasan. Bakit? Napatuwa mo ang Diyos. May daladala kang langis. At di ka lang niya bibigyan ng kalakasan. Bibigyan ka niya ng kaparaanan upang mapagtagumpayan. Yan ang mensahe ng Diyos sa atin. Na tayo, kagaya nito ng mga 5 babaeng naghanda ay mga matatalino. Na totoong nagmamahal. Na totoong, sabi ng Panginoon, pag totoo tayo nagmamahal sa Kanya, sinusunod natin ang Kanyang salita. Ano ba ang salita ng Diyos? Manampalataya lang tayo. Diba? Huwag tayong sumuway. Ang salita ng Diyos, ano nangyari? Ang salita ng Diyos sa tao, you must not eat fruit from the tree that it is in the middle of the garden. Sabi sa Genesis 3:2. You must not touch or you will die. Kung mahal mo ang Diyos, ayaw mong mamatay sa piling ng Diyos. Sumunod ka lang. Obey. Pag naniniwala ka, you will obey. Hindi mo man alam, kahit ayaw mo man, because this is obedience. Kahit mahirap pumunta sa lipa, pupunta ka. Because this is the will of the Lord.
At tignan mo naman po ang bunga. Mamimili ka, kamatayan o buhay. Sabi sa salita ng Panginoon sa Romans 6:23, sapagkat ang kamatayan ay kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Madaling sabihin, siyempre buhay. Ayoko doon sa kamatayan. Pero ang buhay natin, bakit nakapasok ang kasalanan? Kaya kailangan nating magbantay at mabuting balita. Bagaman nakapasok ang kasalanan sa ating mga buhay bilang mga tao na sinasabi lagi, tao lang, nagkakama. Kailangan pong suriin natin yan. Suriin natin ang ating puso, suriin natin ang ating isip. Because there is a requirement para makapasok ka doon sa lugar kung saan nandun ang lalaking ikakasal. Hebrews 11 verse 6. Without faith, it is impossible to please God. Meron mang tagapagligtas, meron mang Panginoon na nag-e-exist. Totoong totoo. Kung wala ka nito, pananampalataya sa Kanya, ang dilim ay mananatiling. Pero pag nagdesisyon ka, Lord, I surrender, ang dilim hindi pwedeng magliwanag pag dumating ang Diyos na buhay na si Kristo Jesus, na namatay sa krus ng Kalbaryo. Na namatay sa krus ng Kalbaryo, magkatapos ang ikatlong araw na buhay na nagtuloy. Kaya marami ngayon dahil tumanggap, sinurrender ang buhay sa Panginoon kagaya ko. Maraming nasa dilim kagaya ko, na imbis na gumagapang sa kahirapan, ngayon nagtatamasa ng liwanag. Bakit? Dumating ang Panginoong Jesus na nagbigay ng kaligtasan. At ito ang mabuting balita. Hindi kanya pababayaan o iiwan ng tao. Ano ang ating pwedeng pagmalaki? Pwede mo bang pagmalaki ang kagwapuhan na galing din yan sa Diyos? Pwede mo bang pagmalaki ang kayamanan mo na galing din yan sa Diyos? Sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng kalakasan upang managan. Ano ang pwede nating pagmalaki kung galing lahat ay sa Panginoon? Wala. Ang magagawa natin ay magpakumbaba. Sino ako na kanyang hinulma, binigyan lang ng hininga para magmataas at hindi manampalataya sa Diyos? Hindi magpatawad sa kapwa, maging madamot, maging mapagnasa sa hindi sa Kanya. Sino ako? Kung ang Diyos nga nagpakumbaba, nagmahal ng walang kapalit, at sinabi niya nung siya ay napako sa krus, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yan ang Diyos na kumakatok sa iyong pintuan. When God comes in, are you ready? Sabi yan sa Revelation 3:20, di ba? Ako'y kumakatok sa inyong pintuan. Hindi po pwede na tayo lang. Kung gusto nating makapasok ang Diyos sa buhay ng ating pamilya, nais ng Diyos, lukuban ka. Gusto ng Diyos, una siyang makapasok sa iyo. Para pagpikit mo dito, pagbukas mo doon sa kabila, pumatok ka at ikaw naman ang papasok, kilala ka niya. Nakatayo ako, sabi sa Revelation 3:20, kumakatok sa pintuan, kung diringgin ninuman ng aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako sa kanya, sa kanyang tahanan at kakain, magkasal. Kung matalino ka, kapatid, hindi mo hahayaang hindi ka makapag-share ng salita ng Diyos. Hindi ka makapanalangin. Hindi ka makakatulog hanggat hindi mo nabibigay ang para sa Diyos. Hindi ka hihinto hanggat hindi mo nagagawa ang the best para sa Panginoon. Kung matalino ka, pagbubuksan mo ang paanyaya. Bakit? Ang langis na ibibigay sa iyo ay hindi na mauubusan. Di ba? Para yung tubig. Sabi sa John 4:14, ang tubig na ibibigay ko sa iyo ay parang batis sa loob niya at patuloy na magbubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan.
Yan ang mabuting balita. Ipopurify ka niya, i-cleanse ka niya sa lahat ng karumihan, kalikuan, lahat. Aariin niyang malinis lahat kung siya ay yung paglinis. Diyan magsisimula. Manampalataya ka lang, pagsisihan lahat. Lahat. Surrender everything to the Lord. Huwag kang papayag na malagpasan ka ng season of restoration. Huwag kang papayag na malagpasan ka ng season of salvation. Because today is your miracle. Maaasahan mo na ang Diyos tapat. Tapat ang Diyos na linisin. Sabi sa 1 John 1:9, di ba? Kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan pagkat siya'y tapat at matuwid. Sabi pa sa salita ng Panginoon sa Santiago 5:16 na ipagtapat natin ang ating mga kasalanan sa ating kapatid at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo gumaling pagkat malaki nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ito na ang panahon, kapatid. This is the time of salvation sa ating pamilya. Pangaral natin ang mabuting balita. Dahil ang buhay ay minsan lang. Ang buhay niyo ay parang usok lamang, sabi sa Santiago 4:14. Minsan lang. Kaya ano pang ginagawa natin? Huwag lang tayong nanonood. Huwag lang tayong nakikinig. It's time to go and build and anoint to build. Let us submit ourselves to God, sabi sa James 4:7, and resist the devil. Tayo pumasok sa kapangyarihan ng Diyos at labanan ng diablo. Lahat niyang yan, lalayuan niya tayo. Mabuti ang Diyos, hindi nagbabago. Ano man ang ating pinagdadaanan ngayon. Ano man, tayo may mga leader, mga membro, o ano man, bago ka dito, kapatid, hindi aksidente na ikaw ay binigyan ng bagong hininga, bagong lakas ng Diyos, sapagkat may purpose yan. You are created in my own image, sabi ng Panginoon. You are created to take dominion. You are created na talagang mag-manifest ang kabutihan ng Panginoong Jesus. Huwag kang papayag na malagpasan. At para hindi ka malagpasan, be ready. Sa hapong ito, salamat, Panginoon. Sa taong 2024, Panginoon, kami nagre-ready, Lord. Salamat sa aming prayer and fasting, Panginoon, sa 21 days prayer and fasting, Panginoon. Alam ko, Panginoon, Ikaw ang naglilinis sa amin bawat araw ng buhay namin. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagbibigay sa amin ng halaga, ng purpose, Panginoon, kung bakit kami nagpapatuloy. Sa mga nakapakinig ngayong hapon, kung ikaw man ay baguhan, nais ko ikaw panalangin at maaari kang sumabay sa aking maiksing panalangin. Kung ikaw ay baguhan, naniniwala tinatanggap mo ang Panginoong Hesus, aking Panginoon at tagapagligtas. Hindi natutulog ang Diyos. Nais niyang yakapin ka ngayon. Nais niya pagalingin ka niya ngayon. Nais niya palayain ka ngayon. Sa oras na ito, sumabay ka sa aking panalangin. Ama, Ama ko na nasa langit, salamat. Salamat sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Tinatanggap ko siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan, lihiman o hayag. Sinasadya ko man o hindi, Panginoon. Lahat ng ito, lahat kasakiman, pangangalunya, pagpatay, lahat, Panginoon. Lahat ng mga uri ng kasalanan, maliit o malaki man, pagsisinungaling. Lord, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Nais ko ikaw maghari sa buhay ko. Nais ko ikaw ang maging sentro ng aking buhay. Nais kong ma-restore ang buhay ng aking asawa, ng aking mga anak, ng lahat, Panginoon, na nawasak sa bunga ng aking pagkakasala. Nais kong tanggapin ka, Panginoong Jesus, sa aking buhay. Ngayon na, Panginoon, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At ngayong oras na ito, tinatanggap kita. Bago na ako, pumasok ka sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa hapong ito, salamat, Panginoon, sa napakayamang mensahe mo sa buhay. Sa lahat na nandito, Panginoon, hindi ko man mabanggit. Bawat pangalan na nandito, Panginoon, alam ko, kilala mo sila sa iyong pangalan. Alam mo ang kanilang mga bilang ng kanilang mga buhok. Hindi nakukubli sa iyo ang kanilang luha. Kung gaano nakarami, Panginoon. Hindi nakukubli sa iyo lahat
ng kanilang pinagdadaanan sa buhay, Panginoon. Lord, dalangin ko ang pagyakap mo sa oras ng sino man dito, nalulungkot. Salamat, Panginoon, sa kagalakan na binibigay mo sa aking mga kapatid, mga kaabangers, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng kaaliwan sa kanila. Ang presensya mo, Panginoon, ang paglilingkod nila sa iyo, ang walang humpay na paglilingkod nila sa iyo, ang maging kaaliwan nila, Panginoon. Sa oras ng kanilang pagdadalamhati, Panginoon, ikaw nagpupunas ng kanilang luha, sa kanilang paniniwala. Ganon din, Panginoon, kung sino man dito sa oras na ito, ang may mga matinding karamdaman na nasa banig, Panginoon, Lord, salamat sa iyong latay, sa iyong sugat, Panginoon, Lord. Kami nagdedeklara ng kagalingan, Panginoon. Anoint them, Panginoon, ng iyong divine healing, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sino man dito ang mga mayroong magkakapatid, nag-aalitan, hindi nagkakaunawaan, salamat sa iyong divine intervention, Panginoon, Lord. Salamat sa pusong mapagpakumbaba, kagaya mo, Panginoon, Lord. Ikaw ang unang nagpakumbaba, kaya patuloy kami, Panginoon, nilalapit namin, Panginoon, ang patuloy na restoration ng bawat pamilya na nandito sa daily life sharing na nakaantabay araw-araw mula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Salamat sa kanilang suporta. Pagpalain mo ang buhay ng kanilang pamilya. Abutin mo ang kanilang pamilya, Panginoon. Gamitin mo ang buhay nila. Bawat isa na nandito, na mga nakatutok ngayong hapong ito, gamitin mo ang kanilang kamay, gamitin mo ang kanilang labi, magsambit ng kagalingan, maghipo ng mga may sugat at gumaling, maghipo ng mga may sakit at gumaling. Salamat, Panginoon. Salamat sa restoration of life, restoration of honor, restoration of health, restoration of treasure, Panginoon. Lahat, Panginoon, ay nagsisimula sa pananalig sa iyo. Salamat, Panginoon, sa hapong ito sa aming bansang Pilipinas. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kaayusan ng mga churches para bukas sa kanya-kanyang gawain, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat pastor na magpapahayag boldly ng iyong salita, Panginoon. We pray this in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, mga kaabangers. Yan po ang mensahe ng Panginoon sa atin. When God comes in, He can do it. Bye. God bless.